Konsihal Tatay Rani Ludovica! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa pagtugon ng isang panawagan. Salamat at sa pagtitipon-tipon po natin ito, hindi po ito aksidente. Hindi rin po ito yung tinatawag natin normal na nangyayari. Stretch for 10 minutes every day. You will know how cool this is. Very suitable for the neck. Sa oras ng halalan, ng pera-pera lang. Walang pera-pera rito, tama? Mga kapatid, nandito tayo dahil may kanya-kanya tayong dalang-dalang pagsubok. Nandito tayo dahil biktima tayo ng mga pangako. Mga pangakong ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin. Ama, salamat po. Dahil ang mga kapatid po namin dito ngayon ay hindi po nyo. Pinagsama-sama nyo kami. Dahil alam nyo po ang sitwasyon ng bayang ito. Watak-watak, kanya-kanya, at higit sa lahat, ang pagtalikod ng mga lingkod ng bayan. Ito po ay itinakda talaga ngayong gabing ito. Hindi po ang labang ito dahil napakalubha ng kalagayan ng bayan natin. Ito po ang ibinigay sa atin ni Ama na ang oras na ito, oras ng pagkakaisa at pagmamahal. Mapalag pa tayo na nandito ngayon kaysa mga kamag-anak at mga kapatid natin nasa iba't ibang lugar. Ang inaasahan natin na gagabay, tutulong sa ating pangangailangan. Ilang ulit na tayong nabigo. Hindi mo patuloy na itama natin ang ating pagkakamali. Ang pagkakamaling ito, tayo ngayon ang nagbabayad at nagsasakripisyo. Pero higit na masasaktan ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon.
Kayo ho ba naniniwala na kaya nandito kayo dahil may misyon ibinigay sa inyo ang Ama natin? Naniniwala ho ba kayo doon? Ang pagbabago hindi kaya ng isang tao lang. Ikaw, kayo, ako, dapat magkaisa. Binigyan na tayo ng Ama ng taong mapagkakatiwalaan. Pero, napakadaming demonyo! Na ginagamit ang salapi ng bayan. Ang salapi ng bayan iyan, tayong lahat ay nagbibigay ng pondo sa bayan ito. Wala ka mang trabaho, hindi ka ba nagbabayad ng income tax? Pero ang lahat ng produkto na binibili mo, mayroong tinatawag yan VAT. Tapos ko na. At pinabayaran niyo po yan. Ito pong gabing ito ay May isang nandang na yun. wala. Ayo? Sino ang wala yung Dahil kibay? meron na hong pinagkatiwalaan na ibababa sa atin. Pero, isa po ang tanong ko sa inyo. Dito si Mama. Pero bago mo sagutin na, pwede mo ba pasalamatan nyo ang ating mga kapatid sa inyong mga tabi? Sabihin nyo, maraming salamat at nandito kayo ngayon. May linaw na, may liwanag na ang bayan natin. Maraming salamat. Sabihin nyo sa mga katabi nyo. Dahil kaya na sinabi ko, kailangan natin ng isa't isa. Dito. Kailangan natin tulungan ang taong pinagkatiwalaan. Isinuko Tres na sa step. Para wala na siya. Para may magkakaroon dito. Kaya mga kapatid, Bukas. Pwede ko naman siyang hindi lahat ay tinawag kayo ang na ganito lang dito. Kayo lang Pwede rin naman siya pag-direct ko siya rin. ang pinagkatiwalaan Dito. Dito siya rin. na magtutulong-tulong Dito. para sa gabi ang bayan ito at ang ating taong bayan. Simple na bigyan. Kaya yung sa mamaya, sisimple sa'yo. Parang, ang tabi-tabi yung pinuntabi ng apat. Ang tabi-tabi. Saan? Oo, ito yung sa individual na. Tama na natin. Individual. Apat. Hindi na kami Pero tapos na yan. nagpapabudol pa. Tama, 3-4. Nahuli yung gawin, butang na, nawawala yung isa eh. Hindi kami bigyan ng pera ng bayan. Lalaban May pala dito sa palitan niya. ng mahal namin sa buhay. Minasakit mo ulit, kung anong hindi ko wag eh. Bigyan mo. Kahit ba walang ayuda sa biyate. Kahit nakapalitan. Kahit walang ay. Kahit walang akap. Pero may kinabukasan tayo. Pero okay na, para sa lahat. Di ba naman ulit? Ulitin ko po. Ama, Hindi ko sobra, dalawa aras din na. salamat. Ah. At
Eh, wala ko aras din niya sa na. ang aming mga kapatid na nandito ngayon na nagbibigay liwanag. Kahit sa ulo mo yung baby Sa kinabukasan Dalawa lang talaga. ng lahi ng Oo. bansang Eh, ito. kahit sabihin mo na yung mga yun. Sabihin mo na yung mga yun. Hindi naman naman yung mislead na. Sa mga nila baby yun. Hindi naman lang yung mislead. Magsakripisyo. Kasi yung Bugatti, ako talaga yung Bugatti. Hindi ba kayo? Tingnan mo yung individual yung Bugatti. Hindi mo ito pagpang eh. Tingnan mo yung individual yung Bugatti. Hindi mo yung Bugatti. Dapat ba yung Bugatti? Kaya po, Ayaw yung Bugatti. mapalad po tayo ngayon. Dahil tayo ho Dapat din ang ang Bugatti. magsisimula ng pagbabago. Naniniwala ko ba kayo? Na tayo ang magsisimula ng pagbabago Diba, apat ng lang. bayan ito. Di ba bitin yun? Gusto dalawa lang talaga. Kahit anong araw mo bitin yun, dalawa lang talaga eh. Kasi alam niya nagsubra ako ng isang oras. Ang nagsubra ako, hinanap ko yung oras ko. Kinews talaga. Dalawa lang kita ko. Kahit sa maning. Sabi mo ang maning natin. Dili maning naman. May Dili maning. integridad. May Hindi, kredibilidad. dapat talaga yan. Wala akong magagawa na ako na. May tapang. Kaya May hindi yung puso. sinipin niya. Dalawa lang. Hindi man artista, totoong tao na maglilingkod sa mamayan na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Di ba niya? Mahal tayo. Di! Si Bugatti eh. Kaya na yung Bugatti eh. Hindi siya nagbiyo. Mahal. Ha? Kaya nga, pinagpalit tayo ng ano, yung Bugatti. Katiwalaan. Eh, magbase ka sa ano? Magbase ka sa Daily Money mo. Yung Daily Bigyan Money tayo na. na magandang panahon ngayon. Yan po ay isang bugya. Walang pinyoso. Bugya ng Bigit ka pagbabago. ulit. Pinagantong. At Bugatti na Almeida. Oh, Bugatti. Yung 3, tsaka yung pinyoso. Oh, Nasa isa. ating na. Tapos 6. Nasa ating Dito pinagpalit eh. Oo nga, uy. Hindi ko problema. Tsaka yung 6. mga tubos natin. Yan. Oh, yan. Pinyoso. Wala na iba yan. Bayan ito sa mga taong walang Yan. Damo yung 10. hindi makatao. What? Kung dito ako nagkabun na eh. Hindi na ako sa mga nagkabun eh. Kaya ako kami, hirap ka kami. Nasa atin ang pagbabago. Sa 2 taon namin pagsasama sa programa namin sa radio, sa TV, ay nakita ko na talagang ito yung tunay na may puso, may malasakit sa ating bansa. Kaya mga kababayan, palakpakan natin ang susunod na senador ng ating bansa, Senator Dante Marcoleta. Puso
po ba kayong lahat? Kayo ba ay binayaran para pumunta sa rallying ito? Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabing ito, na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidadong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit 28,000 mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo riyan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo ay nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Ang ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung Kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po natin dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman.
aming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit kong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po, ang kuwag kong uusisahin lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yun. Ang gusto nila ipusigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos kumuha pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi ko mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba naturuan ko sila sapagkat meron naman ako ng konting nalalaman tungkol sa batas? Yung lang mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat natin gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao, pagtatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila. At kapag hindi sila sumagot ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandiyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro pang gugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung ano ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan,